Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho ng 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang po, ipahiyan niyo ko sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito. Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang general. Mga ka, Wala, meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang. Pinalihan niyo ko buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir na yan. Sir, baho mo. buti nga sa'yo. Ginamit-gamit mo kayo. Ampas mo pa. Good afternoon sa akin at good morning po sa inyong lahat mga kamista. Welcome back po muli sa ating channel at babawi lamang tayo kasi mga ilang araw tayong hindi nakapag-vlog. So muli, welcome back po at meron lamang tayong bibigyan ng konting komento at reaksyon dito sa isang issue. Actually, na-vlog ko na to. Kaya lang medyo napahaba yung ano ko ron. So anyway mga kamista, pag-usapan lamang natin ng konti itong trilyonaryo ng Pilipinas. Opo, walang iba mga kamista. Ang trilyonaryo pong naturingan na vlogger na trilyonaryong Pinoy ay walang iba kundi si Mr. Norman Mangusin or also known as Leo Francis Marcos. Oh, okay. So ito'y pinangangalandakan niya na siya raw po ay Marcos eh. Pero sinabi na po ng First Lady noon na hindi raw po nila ito kamag-anak. Hindi daw po nila kaano-ano yan. So gumagamit lamang siya ng pangalan na inimbento niya at siya nga raw po ay Marcos. Pero ang totoong pangalan po niya ay Norman Mangusin. Pero marami pa po siyang ginagamit na ibang pangalan at yan ay under investigation na rin po. Okay, pabilisin lamang natin mga kamista. At sa bandang dulo po ng ating vlog ay papakita ko po sa inyo yung mga konting video at mga na nangyayari previously, yung pagkakahuli sa kanya na habang kumakain ay hinainan siya ng warrant of arrest, na nagyayabang pa siya, na yung press conference na ipiniresenta siya sa taong bayan na nahuli na siya, na ang nangyari ay naging agaw eksena, nag-away si Mangusin at saka yung nagdemanda sa kanya, nagsagutan sila at saka ang isa pong issue ay bigla po siyang kinalbo. Ito po yung issue dyan. Bakit siya kinalbo? Yung ba ay protocol? Alamin natin mga kamista. Anyway, tuloy na tayo mga kamista. Sandali lang ito. Bigyan lamang natin ng konting panahon at I need also your comment and also your reaction sa pagkakahuli dito sa tinaguriang trilyonaryo ng Pilipinas. Walang iba kundi si Norman Mangusin at kilala rin sa pangalang Leo Francis Marcos na nakilala noong panahon ng pandemic na namimigay ng truck-truck na bigas sa mga tao. Okay, recently mga kamista, itong si Norman Mangusin, 3 days ago siya ay dinampot habang nasa isang restaurant at kumakain siya, naka-live pa nga siya noon. Yung live nga pala niya ha mga kamista, nung time na bago siya damputin a moment before siya damputin ng mga pulis nung silbihan siya ng warrant of arrest, ay umabot po ng more than 500,000 ang view. More than 500,000 view po ang nanood sa kanya. Doon sa kanyang live stream. Kaya lang pinatay ni Mangusin nung sinilbihan siya ng warrant of arrest, pinatay niya yung live. Sayang mga kamista kung yung live niya na yun ay tinuloy-tuloy niya habang siya ay inaaresto. Sa tingin ko aabot ng milyon ang nag-view doon sa kanyang live na yun mga kamista. So anyway, ito na tayo. Diretso na muna tayo uli. Si Norman Mangusin po mga kamista ay tawag nga po ay trilyonary ng Pilipinas. Wala siyang bukang bibig na siya ay mayaman. Pinangangalandakan niya lagi sa social media pag siya ay nagla-live o nagbibideo, ay lagi niya sinasabi na masarap ang buhay nga niya dahil sa dami ng kanyang pera, limpak-limpak ang kanyang mga salapi. At minsan kung magbiro pa siya ay doon sa mga nagsasabi ng hindi maganda sa kanya, nagbabas, ay sinasabi na sasampalin kita ng aking pera, baka gusto mong sampalin kita ng aking salapi.
Yun po ang kanyang mga terminology na laging ginagamit. At anyway, marami rin naman pong nagagalit sa kanya at marami rin natutuwa. Pero sa nangyari nga pong ito mga kamista, ay inilipat na rin po si Norman Mangusin magmula po sa CIDG ay ililipat na po siya ng kulungan. At kung makikita nyo po, ipapakita ko po yung picture o video na siya po ay kalbo. Kinalbo po si Norman Mangusin doon sa loob ng kulungan. Hindi pa natin alam kung ang kumalbo sa kanya ay mga kapwa niya preso o protocol doon sa kulungan na iyon na pagkabagong pasok ka ay kakalbuhin ka bilang isang preso. So mga kamista, ang tanong lamang dito ay ganito. Kung sinasabi niya na siya ay mayaman, trilyonaryo nga kung pag-usapan. Kasi nga, biriin nyo sinasabi niya na si Manny Pacquiao ay may utang sa kanya na milyon-milyon at hindi nga raw po siya binabayaran pa. pati po itong asawa ng presidente na asawa ni PBBM, itong si Lisa Marcos, ay hiniraman din daw po siya ng pera. Milyon din daw po at hanggang ngayon ay hindi rin siya binabayaran pa. So marami siyang mga kwento o salita sa social media na sinasabi niya na maraming mga bigating tao. Pinapangalanan niya talaga at sinasabing mga nangungutang sa kanya pero hindi raw po siya binabayaran. Natatawa ko mga kamista. Pero alam niyo po mga kamista, ito ang question po natin dyan. Ito ang issue natin na bibigyan ng komento at reaksyon. Sa pagkakahuli kay Norman Mangusin o also known as Leo Francis Marcos, sinasabi niya na siya isang trilyonaryo. Doon po sa kanyang warrant of arrest ay meron pong nakalagay na ang bail po niya dapat is 120,000 pesos para siya ay makalaya. At meron pa yatang iba pa. Pero yung piyansa po niya na ito ay hindi po naibigay. Hindi po ito napulpil ng kampo ni Norman Mangusin o ni Leo Francis Marcos. So maraming tao ngayon ang nagtataka. Maraming taong nag-isip, maraming tumawa, maraming ngayong nang iinsulto lalo sa kanya. Kasi kung sinasabi niya at pinangangalandakan niya na siya ay maraming pera at yung mga big time na tao ay may utang sa kanya ng milyon-milyon at siya nga ay tinagurian pa na isang trilyonaryo ng Pilipinas, bakit ang halagang 120,000 pesos ay hindi na ibigay para ay hindi na i-provide o hindi na i-produce para siya ay mapiyansahan? Sa loob ng 24 hours po na nagdaan, siya po ay hindi nakapagpiyansa. So ito po ay kinumpirma ng ng pulis at kaya nga po siya ay ililipat sa ibang kulungan dahil sa yung pong kanyang bail na umabot ng 120,000 ay hindi po na-fulfill, hindi po na-provide. Kaya po matutuluyan ng makulong itong si Norman Mangusin o also known as Leo Francis Marcos ay tuluyan ng makukulong at ililipat na po siya sa ibang kulungan. So mga kamista, maraming nagtatanong, marami ring nag-iisip at maraming tumatawa, maraming masaya, maraming malungkot. Kasi bakit? Maraming malungkot kasi marami rin po siyang follower. Maraming masaya kasi po marami pong nababasa sa social media, mga comment na yung mga niloko niya. Maraming na-scam, lalo na mga OFW. Marami raw po itong mga nilokong OFW sa pera, tungkol sa pera. So mga kamista, kung hindi na i-fulfill o na-produce ng kampo ni Leo Marcos itong 120,000, isa lamang po ang ibig sabihin nito. Sa tingin nyo, ano yun mga kamista? Siya ba ay mayaman talaga o siya ay isang scammer? Meron po tayong comment section mga kamista. Yan po ang ating bibigyan ng reaksyon at komento. Sa tingin nyo po ba, si Leo Marcos ay talagang isang trilyonaryo at mapagkakatiwalaan sa kanyang mga programang ginagawa? Ito ba ay totoo o ito ay pakitang tao para siya ay sumikat at para maraming maniwala sa kanya? At sa tingin niyo po ba mga kamista, sa dami ng
Kasi ano po mga kamista, tandaan nyo po, si Norman Mangusin ay nakulong po yan previously. At siya po ay pansamantalang nakalaya on bail. At bawal na bawal po, pag ikaw ay on bail, ay makagawa muli ng kaso. Dahil pag nakagawa ka muli ng kaso habang ikaw ay on bail, automatic babalik ka sa kulungan. Bukod pa roon mga kamista, may tawag dito, may yung hinaharap niyang kaso ay tungkol po sa human trafficking. Isang mabigat na kaso rin po 'yun. At itong kinakaharap niya po ngayon na unjust vexation ay naging seryoso dahil sa mga binibitawan niyang salita laban sa mga taong nag-akusa sa kanya o nagdemanda. So mga kamista, ano po ba sa tingin ninyo ang kalihinatnan ni Francis Leo Marcos o sa totoong buhay si Norman Mangusin? Ito na kaya ang katapusan niya? Or makakalabas pa po kaya siya? O ito na talaga yung tinatawag na the downfall of Norman Mangusin, also known as Leo Francis Marcos? Mga kamista, hanggang sa muli. Paki-subscribe, like, and comment naman po dyan. At hanggang sa muli po mga kamista, lagi ko po sinasabi, God bless you all. Maraming po salamat kung umabot ka dito sa portion na ito. Sa lahat ng aking mga subscriber, maraming po salamat. Alam ko na alam ninyo yung aking advocacy na gusto kong makatulong sa mga abandoned child. Ang hinihingi ko lang pong tulong sa inyo ay panoorin nyo po ang video ng buo. At kung medyo naboboringan po kayo, boring po yung aking ginawang vlog, ang hiling ko na lamang po tapusin nyo pa rin. Kasi po, pag tinapos nyo po yung video at hindi nyo po in-skip yung tawag dito, yung ating commercial, ay malaking bagay po yun para ma-monetize po tayo at yung pong kikitain ng ating vlog ay maitutulong po natin sa talagang nangangailangan ng tulong ng mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang na ngayon po ay inaalagaan ng mga institution katulad po ng bahay ampunan ng mga madre na pinapatakbo po ng mga religious group. So tulungan niyo po ako sa pamamagitan ng panonood niyo po sa aking channel, pag-comment, pag-like at pag-share din po sa iba para po maipamahagi natin yung tulong po natin sa mga bata. At kayo po ay magiging parte nun kasi sa bawat panonood nyo po ng ating channel at tinapos nyo po yung aking vlog at hindi nyo po in-skip yung ating commercial, malaking tulong na po yun para po magkaroon tayo ng konting kita. Pag pinagsama-sama po yun, marami po tayong maibibigay na tulong doon sa mga batang nasa ampunan. At yung pong tinutulungan ko na gusto kong pong bigyan ngayon na dating nasa Las Piñas ay nasa Cavite area na po sila. Ipapakita ko rin po sa inyo yung video o mga picture pagka po nadala na sa kanila. This coming month o sa mga bandang Marso o Abril, ipapadala po natin yung tulong sa kanila para sa mga bata. Magpapakain tayo doon, magbibigay tayo ng mga gatas, ng diapers o kung ano pa man yung iba pang kailangan. Hindi man po marami pero kung ano po yung kikitain, dadalhin po natin doon. So tulungan niyo po ako, subaybayan niyo po ako at sama-sama po tayong tumulong kahit sa konting paraan lang mga kamista. Salamat pong muli at sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa susunod mga kamista. I love you all. Thank you. Isip naman ang para. Correct. Ikaw po ba si Norman Mangusin po? Alias Francis Leo Marcos? Okay. Kasi, parang saan yan? Bago pa po yun, ayanin kong basahan ko po kayo ng operatiba ng CID. Kayo po ba, tumitin ko po, kayo po ba si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos? Yes, ako. Kayo ay aming ina-arresto sa bisa ng warrant of arrest na issue ng RTC Branch 294 Paranaque City for violation of unjust vexation under Article 287 of Revised Penal Code as amended in relation to Section 6
of RA 10175, kayo ay may karapatang manahimik, sir. O sa walang ibo, o ano man ang inyong sabihin ay maaaring gawin pabor o laban sa inyo. Sa anumang hukuman, kayo rin ay may karapatan kumuha ng sarili niyong abogado at kung wala po kayong sariling abogado, kayo po ay pagkakalooban ng libre ng gobyerno. Kayo rin. Andito ako sa inyo. Kumuha ng sarili niyong doktor na magsusuri ng inyo. Sir, pwede paano po yan at maano niyo yung karapatan po? Sige. Kayo rin po ay may karapatan po magpasuri sa sino mang doktor at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakalooban po kayo ng libre din po ng gobyerno ng doktor na susuri po sa inyo. Okay. Ito po, naiintindihan niyo po ba ang inyong mga karapatan? Naiintindihan ko. Okay po, kayo po ay isasama po sa amin para po sa inyong... Attorney, unjust vexation daw sa Parañaque. Hindi ko alam kung sino complainant nito.